no? Game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito topic to ni Mima kanina pero i-topic ko na rin. So, kanina po, napasok na po yung kwarto ni Kibuloy. Yung kwarto ni Kibuloy, mga kababayan, pinasok na po ng KOJC, ay ng PNP. At syempre, ano nakita nyo doon? Anong nakita ng pulis doon? 'Di ba? May nakita po silang mga minor de edad. 10 to 15 years old na mga minors, 'di ba? Tapos mga walang magulang. So syempre pag walang magulang, ibig sabihin nun, posibleng may chance po na human trafficking 'yon. O, 'di ba? Win Montero, napatawa lang ako, boss. So tingnan niyo to, tingnan niyo to, Ito na balita to kanina eh. So ito sa Ilang menor de edad ito. umanong So panoorin natin tong balita na to from UNTV na lang, UNTV, para walang copyright. Okay, game. de edad na wala umanong kasamang mga magulang ang nakita ng Philippine National Police sa mga kwarto sa isang gusali sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III, tinatayang nasa 10 hanggang 15 taong gulang ang edad ng mga bata. Sinabi ni Torre na makikipagtulungan sila sa mga kaukulang ahensya para imbestigahan ang kalagayan ng mga nasabing menor de edad at kung biktima sila ng human trafficking. Teka lang, no? Alam niyo kung anong nakakagulat dito? Sa mismong kwarto ni Kibuloy, malapit doon yung kwarto ng mga bata. Tangan to, no? Ano ba yan? May sakit ba yan? Hindi nga, di ba? Sa tingin niyo ba natural ba yon? Sa mismong kwarto mo, di ba, kung saan ka nagbibihis, kung saan ka natutulog, malapit sa'yo yung kwarto ng mga bata. At ang nakakagulat dito mga kababayan, ang nakakagulat pa dito, nagkakagulo na po sa KOJC ngayon. Ang daming pulis sa KOJC ngayon. Pero bakit may mga bata dyan? Di ba? Bakit may mga bata dyan? Hindi nga, di ba? Kasi malamang sasabihin na naman ng mga kulto dito, ay wala, tanim yan. Gagano'n yan. So, paano magiging tanim yon? Isipin nyo lang hindi po lulusot yung tanim eh. Yung tanim bata, di ba? Kung merong tanim bala, ito naman tanim bata. Para sa akin mga kababayan, hindi ito lulusot kasi unang-una may CCTV. Di ba? Hindi po pinapatay ng PNP yung mga CCTV po ng KOJC. Hindi nila pinapatay. So ngayon, kung tanim bata yan, makikita nila yan na pumasok sa entrance. So madidibang kaagad yan. Di ba? So ang point pa nga natin dito mga kababayan, nakakagulo na nga sa KOJC, parang nakakagulat naman na yung mga bata hindi pa rin umaalis. Di ba? Bigyan natin ng benefit of the doubt to Malay nyo naman, di ba? Kahapon, nakita natin may mga bata, minor, 10 to 15 years old, mga tulog. Sabi, tulog o nagtutulog-tulugan. Hindi na natin nasigurado dahil... O nagtutulog-tulugan. Isipin mo, nire-raid na yung KOJC na nagtutulog-tulugan pa. Ayaw nilang papasukin ang camera, ayaw nilang papasukin ang video. Mga babae. That's why we are coordinating with the proper authorities to make an inspection of that facility. Wala mga parents doon Sa totoo lang, wala mga parents doon. Ito po, nakita niyo talaga, sir. Nakita ng ating mga searchers. Kasi mga babae nga lang ang mga searchers na pinapayagan nila doon. Posible ba Tapos mga babae pa. Mga batang babae pala. it will be for proper verification and declaration of the proper authorities. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, may foundation ng grupo na tumutulong sa mga batang ulila at binibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa eskwelahan sa compound. Ayun naman pala. So merong foundation.
So ano pangalan ng foundation? Yung Children's Joy Foundation. Hindi ba ano 'yan? Hindi ba grooming 'yan? Baka mamaya ano 'yan, baka child grooming 'yan, We even have a Children's Joy Foundation. One of the job of the Children's Joy Foundation is really to help Alam nyo 'no, kapag naririnig ko magsalita si Torion, unang pumapasok sa utak ko si Munting Tinig, eh. Kaboses niya si Munting Tinig, eh. children, no, who are orphans, no, and take care of them so that they can have a good upbringing and give them schooling. And we have schools here from elementary to high school, etc. And that is part of the outreach programs of the Children's Joy Foundation. Samantala, tiniyak naman ni General Torre na handa siyang harapin ang anumang kaso na ihahain laban sa kanya ng KOJC. So ngayon mga kababayan, no, tingnan natin 'to, no. Puntahan natin yung Children's ano ba 'yung pangalan nun? Children's Children's Joy Foundation. So ito pala 'yon, puntahan natin. Ito. Okay. So ito yung website ng Children's Joy Foundation, tingnan natin. Yan. Okay. So CJFI Davao City. Okay. So ito yung mga proyekto nila, may mga bata talaga. May mga bata talaga, 'di ba? So actually bawal pakita yung mga bata sa video ng YouTube, pinagbabawal yan, eh. Okay, so since 1998, Children's Joy Foundation has been providing the refugee to neglected, abandoned, orphaned, and dependent children in the Philippines, providing for their basic needs of food, clothing, shelter, and education, while caring for them to become responsible and productive citizen. Okay. So ngayon mga kababayan, para sa akin, wala namang problema to. Oy, PJ Reacts, no, thank you, no. Para sa akin, wala namang problema itong Children's Joy Foundation na to. Walang problema yan. Yun nga lang kasi mga kababayan, meron po kasing issue si Kibuloy ng child grooming. Alam niyo yung child grooming? 'Di ba yung child grooming mga kababayan, yung babantayan mo yung bata mula minor de edad at pagdating ng mga bandang 18, 17, alam niyo na. 'Di ba? Sabi nung biktima ni Kibuloy, allegedly biktima ni Kibuloy, na pumasok ako sa kwarto ni Kibuloy at humiga ako sa kama niya. Pagpasok ni Kibuloy, nakapajama na siya. 'Di ba? At nung natapos si Kibuloy, umiyak na lang ako. So yun mga kababayan, 17 anyos yun. Inalagaan din po ni Kibuloy yun mula bata. So sa akin, walang problema yan, yung foundation na yan, kung nakakatulong naman talaga. 'Di ba? Pero ang problema kasi dito, may issue nga si Kibuloy na ganun. 'Di ba? So parang ang pangit, men. Ano 'yun? Yak. 'Di ba? O yan pala, yan. Sabi ni Chupaeng, kumbaga pinahinog lang sa kakinain. Yan nga yung children, yung child grooming, 'di ba? So hindi lang child grooming ginagahasa pa, no. So ngayon meron pang video dito from from TV Patrol naman. Panoorin natin, Okay. Teka lang. Si alias Amanda pala yun, no? Si alias Amanda. Correct. Si alias Amanda yun. Sabi dito, Dahil hinaras umano sila ng ilang taga-KOJC. Sa 60 babaeng pulis, 10 lamang ang nakapasok. Sa isang bahagi ng gusali, nadiskubre ang iba pang kwarto ng mga babae. Naroon ang 10 hanggang 15 minor de edad umanong babae na so malinaw mga kababayan, mga babae po. Mga babae yung nakita po doon sa kwarto ni Kibuloy. Sa building kung nasaan yung kwarto ni Kibuloy. Mga batang babae. Bakit mga babae? Bakit mga babae lang? Yung Children's Joy Foundation ba, pang babae lang ba talaga yon? Ngayon, kung makita naman natin dito sa website nila,
Parang hindi naman. May mga batang lalaki din naman dito. Ano, may mga batang lalaki naman, no, 'di ba? Bawal kasi pakita 'yan eh. Oh, hindi, oh, 'di ba? So, bakit puro mga babae lang? Ang mga kasamang magulang. Ano to sir? Possible biktima ng human trafficking? Possibly, but it will be for proper verification and declaration of the proper authorities. May mga bata talaga doon kasi part 'yun ng ating ministry po ng KOJC. Meron nga silang Children's Joy Foundation that they actually cater to orphans. Pero duda kami, baka meron na naman silang plinant dito na mga bata na hindi nga stay dito. O, ayan na naman, napalusot na naman ni Kibuloy. Napalusot na naman ni Kibuloy. Tanim bata naman daw po ngayon. So kung tanim bata yan mga kababayan, tingnan nyo, no, napakalabo talaga, no, utak biyarin talaga tong si Torion eh. So paano magiging tanim bata ito? Kasi una sa lahat mga kababayan, nakabantay po yung KOJC. Yung mga miyembro po ng kulto nakabantay sa gate. Tapos meron pang CCTV. Hindi po pinasarado yung CCTV ng KOJC. So nakailang fake news na ba itong SMN Manyak? Itong SMNI. Di ba ang dami na nilang fake news na nilabas? So tandaan nyo mga kababayan, bago po pinasok yung building po na yan, hinarangan po yan ng mga miyembro ni Kibuloy. So yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. The more na ginagawa po ito ng mga KOJC member na naghaharang sila ng mga polis, mas lalong nakakapagduda sila. So isipin nyo nung hinarangan ito ng mga KOJC member, nung pagpasok ng polis, may nakitang mga bata at nakita rin doon yung kwarto ni Kibuloy. O, di ba? Hindi nga. Kung kayo nasa matinong pag-iisip kayo, alam niyong pastor kayo. Pastor daw siya, sabi niya, di ba? Tapos meron kang kasong human trafficking. May kaso ka pang sexual abuse, di ba? May kaso ka pang child abuse. Tapos ang gagawin mo, yung kwarto mo, katabi lang ng kwarto ng mga batang babae. Nasa tamang pag-iisip ka ba nun? Di ba? Sayang ang pagiging Muslim Torion. Hindi, actually, no? Ewan ko lang, no? Kasi yung Torion kasi, no? Yung Torion na apelidong Kristiyano yan eh. Di ba binigay po yan ng ang nagbigay po ng apelidong Torion sa Pilipinas is yung mga Kastila. So galing po yan sa apelidong Torre. Galing yan sa word na Torre and then naging Torion. So ngayon ang lumalabas siguro dito, posibleng si Torion? Converted Islam. Oo. Kaya 'yon. 'Di ba? Pero nakakapangilabot 'to, 'di ba? Grabe 'to. So ano pang makikita natin dito? Ano pa yung makikita natin? At saka alam niyo mga kababayan, no, ito madagdag ko lang, no. Ang nakakagulat dito mga kababayan si Marcoleta. Hindi ko lang naisama sa slide eh. Pero ang nagulat lang talaga ako kay Marcoleta. Na si Marcoleta ngayon ay todo tanggol sa KOJC. Di ba una si Marcoleta INC yun, di ba? Well, siguro, di ba, ilabas natin yung religion sa pagiging congressman niya. Pero, Diyos ko naman, di ba? Mas kakampihan mo pa si Kibuloy kumpara niyan sa nabiktimang mga bata ni Kibuloy. Di ba? Diyos ko naman, Marcoleta, no? Buti na nga lang, di ka naging senador eh. O, di ba? Baka lang may mga bisita yan na high-ranking police. Ano yun? So yun lang yung content natin. No? So ano nga masasabi nyo nga dito sa nahuli nga po na mga batang babae sa kwarto ni Kibuloy. So kayo ba, naniniwala ba kayo na human trafficking ito? Kasi no, ang lumalabas dito, kapag batang babae sa kwarto ni Kibuloy, nagiging servant. Ano bang tawag nila doon? Servant, di ba? Spiritual servant ba? Tapos sa lalaki, nagiging spiritual worker. So parang ganoon nakikita natin dito. Patay na patay nga daw si Kibuloy kay Stephanie Ibarra. Kaya isinama niya sa pagtatago, kawawa naman. Oo nga, no? Si Stephanie nga pala, nawawala pala, no?
Oh. So yun mga kababayan, no? So dyan po sa Team Replay, no, masabi nyo nga po dito, kayo ba naniniwala ba kayo na human trafficking itong ginawa ni Kibuloy? At naniniwala din ba kayo na posibleng child grooming itong ginawa ni Kibuloy? So yun, so comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? And then mga kababayan, no, meron pa tayong isang topic dito. Actually, dalawa pala to, no? Dalawa pa to.